Hi guys! Another day, another drone review. Medyo matagal-tagal na akong hindi nakakapag-review ng drone kasi alam niyo naman, panay ulan and panay ang bagyo sa atin. So ngayon may nagpadala ng drone sa akin para i-review. And hindi lang basta drone manufacturer kundi si Temu. Yan. Si Temu ay isang online shopping site. Yan, kung saan pwede kayong umorder ng almost anything na maisip nyo. Mapa damit, accessories, toys, drones. Ayan, marami kay Temu. Kaya ini-invite ko kayo mag-shop kay Temu dahil marami dong items, magaganda, mura dahil sa kanilang mga discount vouchers. Kaya kung gusto mong maka-discount, meron ako dyang discount voucher or coupon na bigay ni Temu. Para sa inyo yan. Hindi ko yan i-claim. Kayo mag-claim yan. Sa mga mauna, limited slots lang ito guys. Kaya paunahan lang. So download nyo lang yung app ni Temu. Then after nun, mag-create lang kayo ng account. And then sign in. And then i-claim nyo yung voucher. Gamit yung aking discount code. Andyan, ilalagay ko yan dito sa taas. Yan. Okay, tuturo ko sa inyo paano makiklaim yung coupon bundle from Temu. After nyo ma-download yung app ni Temu, click natin. Then, kailangan natin mag-sign in or mag-register. So, pwede tayo mag-register through Google, Facebook, email, or phone number. So, ang gagamitin ko ay phone number. Okay, yan. Naka-sign in na tayo. Then, sa-search nyo yung code ko. Coupon code. DYB6378. Preparing your discount. Okay, yan. 5,000 coupon bundle. So, hindi ko to i-claim. Kayo nang mag-claim nito. So, paunahan na lang. Hindi ko alam kung ilang tao ang pwedeng mag-claim nito. So, bago kayo mag-check out, claim nyo muna yung coupon na yan. Then, mamili na kayo kung anong gusto nyong bilhin. And, thank you nga pala Temu for sponsoring this video. Alright. Ito yung pinadala sa akin ni Temu. So, hindi ko pa siya nabubuksan. Yan. Drone ito. And samahan nyo ko. I-unbox ko. Para makita natin. Tara. Okay. Buksan na natin to. Alright. Ito yung drone. Si S160 or S160. Okay. May isa pa. Ayun. Meron din tayong landing pad. Yan, gagamitin natin yan. So, dito muna tayo. Ayan, si S160 UAV. Courtesy of Temu. Alright. Check muna natin tong landing pad. Uy, ang laki nito guys. Wow. Ang laki niya. So, yan ang gagamitin nating mat. Para siyang ano guys, ano bang tawag dito sa gantong klase na ano? Na texture? Hindi siya plastic eh. Or para siyang foam.
Para siyang ano guys, parang felt paper ba ganun or parang foam. So yan ang ating gamiting sa pen. Alright, unbox natin si S160. Right, check muna natin yung box. Mayroon siyang speed adjustment, optical flow, cool LED, photo and video, 360 obstacle avoidance, dual camera, folding body, large capacity battery, rolling, brushless motors. Merong screen yung kanyang controller. And dalawa ang kulay. Mayroong black and white. Tingnan natin yung nakuha ko. Wow, ang kapal ng instruction manual. So, iba-ibang languages. And ito, ano ba to? S160 aircraft parameters. Okay. Buksan natin. Ito yung kanyang bag. Then, merong QR code para sa tutorial operation video. Scan nyo lang yan. Gusto nyo mapanood yung tutorial. Kung ayaw nyo, panoorin nyo na lang yung flight test ko nito. Buksan natin. Yan. Alright, ito yung drone. Ang ganda ng kulay niya. Parang yung design ay hydro dip. Okay, unfold natin yung apat na wings or yung motors. Tanggalin natin to. S160 drone, brushless motors, may obstacle avoidance, infrared ang ginamit, detachable ba? Oy, detachable siya pero may wire, so wag na natin tanggalin. Alright, ito yung kanyang harap. Then, ito yung camera niya. Dual camera ba or single lang or design lang to? Then, meron siyang serial dito sa gilid. Battery slot. Merong tape para hindi mag-power on yung drone. Okay, sa belly, ayan, meron siyang optical flow sensor. Then, ito yung antenna. Tapos may ilaw siya dito sa apat na arms. And tingin ko may ilaw din dito sa harap and dito sa likod. Right. Ayan yung controller. Okay, may kasama siyang label or instruction. Ayun. Okay, kung paano yung mga functions ng buttons.
Ito yung 1 key take off, 1 key land, obstacle avoidance mode, on and off, power button. Okay, makita naman natin camera up and camera down, return, confirm return nakalagay, screen switch, short press to take photo, long press to take video. Tapos ito pag browse ng pictures at saka videos. Then ito yung ating joystick, left and right. Then dito naman kanyang speed 1, 2, and 3. Tapos dito naman light control, short press, and then long press ay headless mode. Then dito sa kabila, yan yung pag 360 nya, 360 flip. Then one click correction, parang gyro calibration itong isa. Okay. Then 2 batteries nga pala ito. Ayan, ang kanyang battery capacity is 3.7 volts, 2000, hindi natin makita. 2000 mAh. And ito yung kanyang accessories. Meron siyang SD card reader, phone holder, Type-C charging cable, at yung kanyang knob. And ito nga pala ay powered na. Ayan, may battery na siya. Hindi na kailangan mag-provide ng battery. Meron na siyang LiPo battery sa loob. Then dito yung phone holder. Ayan, hilahin lang natin. Then slide natin to. Okay, may option tayo na pwedeng dito lang sa screen na to, or pwede nating gamitan ng phone para doon natin ma-monitor yung camera ng drone. Alright, and meron pa tayong extra props. Ay, yung dalawang teka, charging nga pala is, ito, Type-C yung ginamit dito. Type-C na yung kanyang charging port. And yung sa battery nga pala ay ayun. So ito ang ginamit. Okay, yung ginamit sa kanyang charging port sa battery ay micro. Okay. Ito yung app user guide. Scan lang natin yung QR code para makuha natin yung app. Okay. So, try muna natin i-power on. Tingnan natin yung kanyang camera. Ito yung power button nga pala. Long press. Wow, ayan. Ang ganda ng ilaw. And kita ba sa screen ito, gumagalaw yung ilaw niya. May tumataas-taas na ganun. At ito yung harap. Okay, RGB na yung ilaw niya. Okay, nakalimutan ko guys. Meron nga palang TF card ito. Ayan, hindi ko napansin kanina. So, makapag-save tayo ng photos and videos natin dito. Sa drone, wala. Wow. Power on natin yung drone, long press. Then power on natin yung controller.
Okay, yan. Connected na tayo. Meron na tayong feed ng camera. Okay. Lagyan natin yung resolution dyan kung ilan. Okay, samahan nyo ako. Paliparin natin to sa labas. Okay guys, andito na tayo sa labas. And i-flight test na natin si S160. Okay, para sa mga baguhan lang sa drone, tuturo ko sa inyo kung paano siya i-connect or i-bind. Una, power on muna natin itong drone. Okay, tutunog siya and ilaw. Okay, next naman, power on natin yung controller. Long press, yan, iilaw siya. And meron pa palang tanggalin natin tong yan, cover. Okay, so nag-auto bind na sila. So hindi na natin kailangan itaas baba yung joystick. Auto connect na sila. So meron na tayong screen dito sa controller natin. Hindi na natin kailangan ng cellphone. Pero pagsasabayin ko sila. Tingnan natin kung pwede. Search natin yung Wi-Fi ID. So tingnan natin kung pwede, tapos open natin yung Wi-Fi cam. Ayan yung kanyang app, Wi-Fi cam. Start. So mukhang hindi pwede. Ayaw lumabas ng camera. Okay, mamaya na lang na lang muna tayo sa controller. Okay, bago natin paliparin, i-gyro calibrate muna natin. Yan, long press natin tong gyro calibrate. Bibilink. Yan, tumigil and okay na siya. Since umaga naman, di natin kailangan ng ilaw nito. Pwede natin siyang patayin. Short press lang natin to para mamatay yung ilaw. Okay, photo. And video record. Okay, yan guys yung quality ng video. So para ma-arm yung motors, ito both sticks out, down. Ayan. Subukan natin paliparin. Yan, very stable siya guys. And wala nga pala tong GPS. Yan, ito yung quality ng camera. Okay, test natin yung kanyang speed. Tingnan natin kung gumagana yung optical flow. Meron, medyo parang weak lang. Mahina. So hindi natin ito palalayuin guys kasi wala tong GPS. Yan, malapit lang. Try natin. Speed 1 muna. Okay, ayan, speed 1 beep. Okay, yan, slow lang siya. Speed 1. Speed 2. Double beep. Yan, mabilis siya ng konti.
Then speed 3 beeps. Yan, kanyang pinakamabilis. Wala tayong telemetry guys, kaya tansyahin na lang natin yung speed niya. Subukan natin yung yung flip. Ito yung flip button. Forward flip. Side flip. Yan. Ayos, kayang-kaya, malakas. Back flip. Okay guys, meron nga pala tong TF card. Yan, dyan magsasave yung video capture natin or pictures. Sa drone, wala. Okay, subukan natin kung gaano kalayo yung kaya niyang abutin. Okay, tansyahin lang natin. Yan, ay hindi na siya makontrol. So, wag natin palalayuin. Mga lang, 20 meters, 30, ganyan. So, hindi pwedeng palayuin guys. Malapit lang yung kanyang range. Okay, low battery na, nagbibip. Okay, babalikin na natin. Diyan ko pa bababain. Ganyan mo. Iiwas mo yung Okay, meron siyang 1 key land. Ito, 1 key take off at 1 key land. Okay. Ayan. Subukan naman natin i-connect sa phone. Hanapin natin yung Wi-Fi ID. Ito yung Wi-Fi ID niya, Wi-Fi 8K. Ayan, since na-connect ko na kanina, connected na. Open natin yung app. Ang app niya is Wi-Fi Cam. Ayun, meron na tayong video feed. Ito guys, yan. Kanyang camera. So, open natin yung controller. Tingnan natin kung magre-respond. Okay, yan, nag-respond naman. Okay, tingnan natin, paliparin natin. Okay, 1 key take off. Press lang natin to kahit hindi pa naka-arm yung motors. Yun. Auto take off na siya. Yeah, yan na naman siya.
Photo. Kita nyo guys, since walang hangin, hindi masyadong mahangin, steady lang siya. Kaya huwag nyo paliliparin ng sobrang lakas ng hangin kasi tatangayin. Kasi walang GPS. Subukan natin yung obstacle avoidance. Ito, click lang natin to. Natin kung gagana. Ayan, para malaman kung naka-on yung obstacle avoidance, nagbe-blink yung ilaw. So, hindi ito gagana. Hindi siya gumagana pagka malakas ang araw. Again, side. Okay, ayaw tumigil. Okay, ano masasabi ko sa drone na to? Very stable siya. Kahit wala siyang GPS, gumagana yung optical flow sensor. And maganda, malakas yung brushless motors. Then yung camera niya, okay lang naman, decent lang sa ganitong price range. Tama-tama lang to sa mga beginners. Kung bago lang kayo magpapalipad ng drone, eto, ayan. Pang basic lang to. And pwede siya indoors and outdoors. Huwag nyo lang masyadong palalayuin sa outdoors kasi malapit lang yung range niya. Siguro mga 30 meters lang. Kasi kapag lumampas na kayo doon or pinataas nyo ng malayo, hindi nyo na siya makokontrol and mag-fly away siya. And yung flight time nga pala is almost 15 minutes. Tapos yung controller, eto, ayan, may screen na siya. So kahit wala tayong cellphone, mapapalipad natin siya, makikita natin yung footage doon sa kanyang camera. Okay guys, in-invite ko nga pala ulit kayo to shop at Temu. Okay, para sa mga interested sa drone na to, check nyo lang yung link dyan sa description box. And huwag nyo kakalimutan yung discount code or discount voucher. Sana nagustuhan nyo itong review ko ni S160 UAV drone. Ayan, meron siyang screen na maliit. Maraming salamat sa panonood and don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon sa all para ma-notify ka sa susunod kong video. Thanks for watching! Bye-bye!